Okay, isang napakaganda ng araw sa ating lahat, mga kapatid, lahat ng makakapanood ng gawain ito. Muli, ang pag-aaral sa ating Panginoon at pagbibigay ng papuri sa ating Panginoon, pagbibigay at pag-aalay sa Kanya ng kapurihan ay sama-sama po nating ganapin sa araw na ito sa biyaya ng ating Panginoon. Sige po, sama-sama nating awitan ang ating hari ng mga hari nating sinasamba at pinaparangalan. Maraming salamat. Thank you. Moving in the midst, worship you, worship you. You are here, working in this place. Worship you, Jesus. Worship you. You are here, moving in the midst. Worship you. Worship you. You are here, working in this place. Worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, leading every heart. I worship you. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Even when I don't see that you're working, even when I don't see you walking, you never stop working, never stop. Yes, Lord Jesus. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, never stop working, never stop working. Even when I don't see that you're working, even when I don't see that you're working, never stop working, never stop working. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, never stop working, never stop working. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, Lord Jesus. That is who you are.
praise you, Jesus. We bless you, Jesus. We exalt your name, God. Salamat po aming Diyos na muli, Panginoon, na narito kami upang papurihan ka, Amen. pasalamatan ka, Panginoon. Salamat. Lord, maraming salamat po Maraming salamat. sa lahat ng bagay, O God, na patuloy na ginagawa mo sa buhay ng bawat isa. Lord, maraming salamat po sa iyong walang hanggang kabutihan, sa iyong walang hanggang katapatan namin, Diyos. Salamat. Kaya Lord, salamat po. Salamat. Hindi kami magsasawang magpapasalamat sa iyo, Panginoon. Amen. Sapagkat Lord, ito ang nais mo na ipagpasalamat namin ang lahat ng pangyayari Amen. sa aming Salamat mga po. buhay, O God. Salamat. Sapagkat Lord, alam po namin na ikaw ang Diyos na kasama po namin. At sinabi mo, Panginoon, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Lord, maraming salamat sa Jesus. mga salita mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga pangako mo, aming Diyos. Sapagkat, Lord, ikaw ang nangako sa amin, Panginoon. Amen. Kaya, Lord, maraming salamat sapagkat, Lord, ang mga salita mo ang siyang panghahawakan po namin. Salamat. Ang mga salita mo, Panginoon, ang nagsisilbing lakas ng bawat isa sa amin. Kaya, Lord, salamat po. Patuloy, pinagkakatiwala po namin sa iyo Salamat. ang lahat ng bagay. Amen. Lord, maraming salamat sapagkat, Lord, kontrolado mo ang lahat, Panginoon. Kaya, Lord, salamat po ng marami. Oh, we thank you, Jesus. We Thank you, praise Jesus. O God. Kaya, Lord, maraming salamat, Panginoon, na sa gabing ito, Lord, patuloy na ikaw ang Diyos na mataas, na Salamat. ikaw ang Diyos na maluwalhati Amen. sa buhay namin, Amen. Panginoon. Salamat Kaya, Lord, maraming salamat, O Lord, patuloy na ibinabalik po namin sa iyo ang walang hanggang kapurihan, kapasalamatan, Yes, tangi O Lord. sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Salamat. Maraming salamat po sa ating Panginoon na muli. Tayong lahat ay pinagsama-sama. Pinagbuklod ng Diyos na tayo magkasama-sama sa araw na ito to praise God, to worship, and to give the highest praise. At salamat sa pagbibigay niya sa atin ng pagkakaloob niya sa atin na tayo magkasama-sama sa pag-aaral na ito. Salamat po aming Ama sa iyong biyaya, because of the grace of God na talagang kaming lahat ay nagkakaroon ng kalakasan sa aming mga buhay. Tunay nga, Panginoon, without you, without Jesus, we can't do nothing. Salamat po sa ating Diyos na tayong lahat ay nagkasama-sama magkakapatid. Muli sa araw pong ito na patuloy ng pagbibigay papuri sa ating Diyos sa kanyang biyaya, no? Patuloy ang ating pag-aaral po sa patungkol sa kanyang pagtubos na binibigay ng Diyos na pagkakataon ito para tayo lumalim sa pagkaunawa sa tunay na ginawa ng ating Panginoong Hesus, na ito'y sapat na at ganap at sobrang sapat, at wala na tayong pwede pang gawin, na may gagawin pa tayo para tayo mapaloob sa ginawa ng Panginoon, sapagkat ang ginawa niya ay pagtupos ay tapos na, sapat na at ganap. Kaya muli sa araw na ito ay yung pagpapatuloy ng pag-aaral natin doon sa 1.8, no, na ito'y biyaya dahil sa pagtupos ng ating Panginoon. So, before pa pinag-aaralan natin ay patungkol sa ginawa ng Panginoon na talagang hinuhubog niya tayo, na tayo ay wala nang dapat gawin kundi ginawa ng lahat ng Panginoon, no? Kundi may magagawa tayo kapag tayo nananampalataya sa Panginoong Hesus sa lahat ng kanyang ginawa. So, ang ginawa ng Panginoong Hesus 2,000 years ago ay effective po. Ito ay forever. Ito ay gaganap na mangyayari sa buhay natin 2,000 years ago hanggang sa katapusan ng mundo. No, alam naman natin na tayo narito na sa nalalapit na end of the world, sabi nga ng mga tao, na yung iba ay natatakot, pero sa ating mga anak ng Lord tayo excited. We are all excited by the grace of God na nasa atin. Si Kristo ang nasa atin at ang pag-ibig ng Panginoon ang siyang nasa atin, kaya tayong lahat ay excited. So, sabi nga niya rito sa patuloy na pag-aaral natin dito sa
lesson natin ang pagtubos. No, maraming mga grupo ang talagang nais maunawaan ng mga bagay nito. Kaya salamat sapagkat sabi nga ng kanyang salita, ang Panginoong Yesus, no, ang Espiritu niya ang siyang magtuturo sa atin. So, sa biyaya, dahil sa biyaya niya, tayong lahat ay natubos. So, sabi nga niya dito sa Ephesians 2:8, do alam na po natin ito mga kapatid, dahil ito ay napag-aralan na natin nung mga nakaraan, no? Sabi nga niya rito sa Ephesians chapter 2 verse 8, dahil sa kagandaang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo, at ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyo. So, it means, mga kapatid, yung pagtubos na ginawa ni Kristo noon, no, epektibo pa rin po siya hanggang sa atin sa panahon na ito. Kaya, nais ng pag-aaral nito, maunawaan natin na tayo wala nang gagawin dahil ginawa na ni Lord. Sabi nga ng iba, wala ka na palang gagawin. So, mag-relax ka na lang sa hindi ka naman po makakapag-relax, no? Kasi without Christ, you are incomplete. No, makakapag-relax ka lang po kapag si Kristo ang siyang may hawak sa iyo. Kaya itong kaunawaan na ito ay nais ma-focus po ang attention natin sa pagtubos na ginawa ni Kristo para tayo magkaroon ng kapayapaan at kapanatagan. Dahil sinabi nga niya, dahil sa kanyang kagandahang loob, because of His grace, we are all saved through faith. Dahil sa pananampalataya natin sa Panginoong Yesus, no, makakamtan natin ng isang pangako na talagang ang Diyos lang makakapagbigay. Sabi nga niya sa John 1:17, the law was given by Moses, but grace and truth came from Jesus Christ. Through Jesus, no? Si Jesus po ang isang kumakatawan, no? Sa pagbaba niya, dala-dala niya lahat yun. Yung biyaya, yung katotohanan. Talagang, when we receive Jesus, yung pong dalawa na yan talaga ang siyang magbibigay sa atin ng kapanatagan. Without Jesus, hindi ka po makakapag-relax sa panahon na ito. Ang mga tao, halos mga tao, takot mamatay, takot magutom, takot sa lahat. Pero sabi ko nga sa mga anak ko, 1 month na kami rito, pero ni minsan hindi kami pinabayaan ng Lord, at hindi mangyayari po sa atin yan ng mga anak ng Lord. Ang Diyos ay magpapabaya dahil imposible po yan. Kaya mga kapatid, dahil sa pag-aaral natin ito, talagang sa biyaya lang talaga tayong lahat na itinubos na ng Panginoon. Kaya sa kagandahan loob niya, because of His grace, niligtas niya tayo sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo. Kaya si Kristo ang kabuuan ng ating buhay. Kaya without Christ, without Jesus, we are all nothing. Makikiisa lang po tayo dyan sa mundo na nag-aagawan sa mga pangangailangan sa mundo. Pero sa ating mga anak niya, we are ang tawag yun, panatag. Tayo panatag at walang kabalisahan. Kaya sabi niya rito sa pag-aaral natin na ang biyaya ay hindi pinagtatrabahuhan. So yan po ang naisip hiwatig ng gawain ito na talagang para ang tao ay maging panatag lang. So ibibigay natin kay Jesus sapagkat sinabi niya na grace, we receive grace although we are not deserving. Hindi man tayo karapat-dapat, pero yun po. Kaya nga ang biyaya ay hindi pinagtatrabahuhan. The grace of God, wala kang gagawin kundi ibinigay po yan. Ito'y regalo, sabi nga po niya rito sa Ephesians 2:8, it is a gift. Ito'y regalo ng Diyos sa atin na tayong lahat na mahal ng Lord ay niregaluhan. No, ang regalong ito'y walang bayad, wala kang dapat gawin. So kapag nakareceive ka ng regalo, ito'y bigay po, hindi ito dapat bayaran. No? At hindi ito, kapag binayaran ang binigay sa iyo, ito'y bili, hindi po regalo. Kaya sabi nga niya, hindi dahil sa karapat-dapat ka, no? Ito po'y unmerited favor. Sabi nga po niya sa Romans 1:16 na siyang
katotohanan ng pag-ibig ng Lord sa atin. No, ang sabi po niya sa 11:6, sabi niya, hinirang nga sila dahil sa kanyang kagandahang loob, hindi dahil sa kanilang mga gawa. Sapagkat kung dahil sa mga gawa, hindi na ito maituturing na kagandahang loob. Tama po, kapag ang isang tao ay nagtrabaho sa iyo at binayaran mo, ito po'y trabahador, ito'y upa. Pero ito po, ang sabi ng kanyang salita, hinirang nga sila, no, dahil sa kanyang kagandahang loob, because of His grace, no, hindi dahil sa kanilang mga gawa. Kaya po, wala kang gagawin. Kaya yung iba nagkakaroon ng misinterpretation dito, kaya gusto ng gawain na lumalim tayo, kasi wala ka naman palang gagawin. Wala ka namang gagawin. Hayaan na lang natin. So, nagkakaroon po ng misinterpretation. Pero totoo po talaga, kapag tinanggap mo na si Kristo, wala ka ng sariling desisyon at disposition. Kaya nga po, hindi ka gagawa para ka maligtas, kundi kaya ka makakagawa dahil po sa biyaya ng Lord na nasa atin. At yan po ang nais maging katayuan nating mga anak. Kaya po merong mga gawain ganito para yung salita ng Lord ay ma-distribute po sa atin. Kaya napakabiyaya po ng Lord na binigyan ng ang ating iglesia ng mga katuruan na ito na step by step na talagang para lumalim po tayo sa pagkaunawa sa kaligtasang ginawa ng Kristo. Kaya nga sabi nga niya, dahil sa hindi tayo karapat-dapat, naging karapat-dapat tayo. Although we are not deserving, naging deserving tayo. Kaya nga sabi niya, unmerited favor, ang mga biyayang ito. So, ang kaligtasan ay biyaya mula sa Diyos. So, ito po, kalimitan niya ng hinahanap ng tao, kaligtasan, especially sa nangyayari sa mundo. Ang mundo po ngayon talagang balot na ng struggle, balot na ng matatapos na ba ang mundo, magugunom na ba ang mundo. So, sa ating mga anak ng Lord, relax lang kasi alam naman natin na hindi magpapabaya ang Lord sa kanyang mga anak. Pangako po niya yan. Kaya sa mga anak niya, nothing to worry. Pero sa mundo, balisang-balisa. Paano na bukas? Paano na? Paano? Pero sa atin, just relax and calm. Jesus at work. Talagang nagtatrabaho ang Lord para sa atin at nagbibigay siya ng Kaya nga, i-take natin ito as a privilege and opportunity na magkasama-sama ang buong pamilya para sa magkaroon tayo ng pagkakataon na mapag-usapan ang biyaya ng Lord na ito at magkaroon tayo ng pagkakataon mag-bonding about the Word of God na sa biyaya na mula sa Diyos na ibinigay po sa atin. So, ang kaligtasan ay biyaya mula sa Diyos. Sabi nga po rito sa pag-aaral natin, lahat tayo po ay mayroong copy nito, na mula lang sa pagmamahal ng Diyos. Sa Romans 5:8, talagang napaka biyaya po ng Lord. Sabi nga po niya, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. Before salvation po, talagang minahal na po tayo ng Lord. Talagang dito po, ramdam mo na ipinadama niya ang kanyang pag-ibig nang mamatay si Kristo. Kaya si Kristo po ang inihandog ng Diyos dahil siya lang po ang karapat-dapat para makatubos po sa atin. Walang sino man. Yung sa pinag-aralan natin sa makanaraan na lahat tayo nagkasala at walang karapat-dapat sa atin. Kaya salamat sa Lord at mula sa pagmamahal ng Diyos, ibinigay niya si Kristo para sa atin. Sobrang mahal na mahal po tayo ng Lord. Kaya yan ang wag na wag mawawala sa kaisipan nyo. Kaya ito po ang reason bakit may gawain para ma-repress po tayo na mahal tayo ng Lord. Hindi tayo pababayaan. So, dito sa letter B, dahil sa pagtubos ng Panginoon, makikita mo yung sobra-sobra talaga na ibinigay niyang pag-ibig at pagmamahal sa atin. Dito po sa Romans 9,
9:12. Sinabi ng Diyos kay Rebecca, 11:6. Hebreo 9:12. Ito po, sabi niya, minsan lamang pumasok si Kristo sa daong kabanal-banalan, at yun ay sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Kasama po tayo because of Jesus po. Minsan lang po yun at wala na pong pwede na pumalit sa pagtubos ng Lord. Kaya yung pagtubos niya sa atin complete na po na isinesentro po yung kaisipan ng bawat anak ng Lord ngayon na ginawa na ni Kristo. No, kapag tinanong ka kung ikaw ay ligtas, makakapagsagot ka ng oo, hindi dahil sa gawa mo. No, ito'y dahil sa ginawa ni Kristo. Magiging karapat-dapat ka hindi sa gawa mo, dahil sa gawa ni Kristo. Kasi minsan lang siya inihandog, minsan lang siya ibinigay ng Ama, at ito ay forever. Kaya nga totoo yung forever. Ang forever ay ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kaya ito pong sabi ni Pablo, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Lord. Dahil sobra-sobra niya tayong minahal. Sobrang pag-ibig niya, sobrang talagang pagmamahal niya sa atin, ginawa niya ang lahat. Although, yung tao talagang kung titingnan natin, hindi karapat-dapat dahil wala ni isa man sa atin. Pero naging karapat-dapat tayo at tayo ay nasa kamay na ng Diyos na sinasabi niya, hindi niya pababayaan. So, ang kaligtasan ay biyaya mula sa Diyos dahil bayad na. No? Kaya ito'y regalo, bayad na. Binayaran tayo ni Kristo, kumbaga sa naisanla, natubos tayo. Kaya tayo ay malayang-malaya na pupuntang langit dahil sa pag-ibig at pagmamahal ng Lord. No? Sabi po niya sa Romans 6:23, Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Jesus is our Lord. Jesus is our Master, no, na siyang nagbigay ng katubusan sa buhay na dapat pupuntahan natin. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, lahat tayo, without Jesus, ang punta natin talaga ay isang nakakapatindig balahibong kahihinatnan ng ating espiritu, ang ating kaluluwa. Pero because of Jesus, ang kaloob niya ay buhay na walang hanggan. Hindi po pansin ng mundo yan, eternal life. Pero sa atin, we are all excited dahil ito'y biyaya na regalo ng Lord, no? Tayo'y bayad na. So, ang kaligtasan ay mula sa pagmamahal ng Diyos. Ang kaligtasan ay dahil sa pagtubos ng ating Panginoon. At ang kaligtasan, no, ng ating kaluluwa patungong langit ay bayad na. Kaya ito'y regalo na talagang dapat nating tayuan. So, ang regalo ay hindi binabayaran. Sabi nga ng iba, kapag ikaw ay niregaluhan at binayaran mo, hindi yan regalo. Pero ito po ay regalo, kaya mga kapatid, nating to worry at wala na pong burden sa atin dahil tayo pong lahat ay iniipon na ng Lord in these last days. So, excited tayo kasi alam naman natin na magaganap ito at konting-konti na lang po. Konting-konting tiis na lang. Sabi nga ni Apostol Pablo, ay sa Apostol Pedro na sa maikling panahon, no, dadanas tayo ng ganito, pero maikli lang po yan. Maikli lang yan po yan dahil mga kapatid, tayong lahat ay inaayos na ng Lord. Kumbaga sa babiyahe, no, pupunta ng ibang bansa, pinoproseso na po yung ating mga pasaporte, pinoproseso na po yung ating
sinisigurado na kumpleto ang mga dokumento bago tayo bumiyahe. Kaya po dito sa pangyayari sa mundo, lahat tayo ay panatag, lahat tayo ay kalmante, lahat tayo ay punong-puno ng pag-asa dahil ang pag-asa ay na kay Kristo. Mahal na mahal po tayo ng Lord, mga kapatid ko, although matagal na po tayong hindi nagkasama-sama physically, ng aking pamilya, no, miss na po namin ang lugar natin dyan sa Marilao, at miss na po namin kayo, na tayong lahat ay ang anak ng Lord. Pero sabi nga ng kanyang salita, we are all united spiritually. Although hiwa-hiwalay man tayo, hindi lang po tayo makapag-live stream kasi mahina yung internet. Baka ma-interrupt lang ang ating mga gawain. Pero mahal na mahal po tayo ng Lord at mahal-mahal po namin kayo at tayong lahat ay nagkakaisa sa pag-ibig at pagmamahal ng ating Panginoon. So, muli, magandang araw po sa ating lahat at kahit maikli lang po ang ating pagsama-sama, God knows best for us. So, we love you, we are all blessed, and we miss you. Maraming salamat po. Thank you, Jesus. Thank you. So, tayong lahat ay sama-samang manalangin po at magbigay ng kapasalamatan sa ating Diyos Ama. Aming Ama sa langit, maraming salamat po muli. Kami pinagkasama-sama mo ng aking mga kapatid, ang aking pamilya, at nais mong iparating sa buong mundo ang iyong mensahe na ang kaganapan ngayon ay nasabi na ng iyong salita. Libo-libong taon na nakakaraan. Kaya maraming salamat po. We are all excited. Everything. Kaya po pala sabi ng iyong salita na magpasalamat kami sa lahat ng pangyayari sa aming buhay. Sapagkat without you, without Jesus in our life, wala pong tao pwede magpasalamat sa dinadanas ng mundo ngayon. Pero because of you, O Lord, nagkakaroon kami ng kapanatagan. Tunay nga po, ikaw ang kapayapaan at iniwan mo sa amin ang iyong kapayapaan. Kaya maraming salamat po. Wala na po kaming mahihiling pa, kundi maraming salamat sapagkat alam mo ang pamamaraan na kung paano mo kami abutin. At maraming salamat po. Your will be done. Yung nais mo, yung ways namin, hindi yung ways mo, Panginoon. Our ways is not your ways is not our ways. Your plan is not our plan. But your plan is greater. Your plan is the best. Your plan is very perfect para po sa aming mga anak mo. Kaya wala na po kaming pwedeng sabihin pa kundi maraming salamat. Wala po kaming kakayanan, karapatan, umunawa ng mga bagay na akala ng iba ito ay parusa, pero sa amin po na yung mga anak, alam po namin you are in control of everything. Kaya maraming salamat po, Ama, na marapat po in behalf of my family, sa inyo mga kapatid ko, tayong lahat ay nagkakaisa na walang ibang sinasabi at sasabihin sa Panginoon kundi ang maraming salamat sa iyo po. Nararapat ibalik ang kapurihan, kapasalamatan sa pag-ibig na walang hanggan na ibinigay mo sa amin. Ang lahat po ng ito, Ama, sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na aming hari at sa Espiritong Banal na siyang patuloy na nagtuturo sa amin. Amen po. Amen and amen. Okay? Thank you, Jesus.